Lea Salonga may bagong post sa social media. Malalaman po natin ang post niya sa video na to. Kaya binanata na naman ni Banat Bay si Lea Salonga. Sa pangalawang banat ni Banat Bay ay tungkol sa balita ng Philippine Star. Panoorin po natin ang video. Ito si Lea. Ang istorya ni Lea at ang kutsilyo. Okay? Lea at ang kutsilyo. Kasi ganito yan. Pinost niya yan. Actually, kinoment daw niya yan. Okay? Although, deleted na yan. Okay? Siguro, na-realize niya, oops, sandali, kutsilyo pala. Ito nga, itong kutsilyo. Although, may nagpaparatang sa kanya na dinilit niya yan, may nagpaparatang na hindi daw totoo yan, hindi naman niya dinideny na fake news yan. Okay? So, dahil hindi niya dinideny na fake news yan, malamang totoo. Okay? So, sa akin, tatanong ko si Madam Lea Salonga, ang hirap mong mahalin. Pero baka naman madali kang sumagot. Ha? Baka madali ka namang sumagot. Tanungin kita, totoo ba itong sinabi mong ito? Kasi kung totoo ito, itong kutsilyo na ito, sablay po ito. Alam niyo kung bakit. Papaliwanag ko sa inyo bakit sablay. Una sa lahat, bakit ka sa True Value bibili ng kutsilyo? Ba't di ka bumili sa mas mura-mura sa grocery? O kaya sa palengke, may nagbebenta rin yan. Bakit sa True Value? Ang mahal-mahal dyan. Imported ang mga gamit dyan. Ang taas-taas ng presyo sa True Value. Unang pagkakamali mo yun, madam. Ha? Pangalawa, kung totoo ito, sinabi mo, kung totoo ito, sa ganda kong ito, may ginanong ka. Te, maganda ka noon. Pero yung ganda mo ngayon, medyo nabawas-bawasan na. So, wag mo masyadong mayabang na sa ganda kong ito. May ganung ka ate Wag ganyan, Paano ka ang handsome mo? May ganon. Ay nako. Maling-mali. Diyan kayo. Pangatlong pagkakamali niyo yan. Yung pangatlo na yan, yung sinasabihan mong, paano ka ang handsome mo? Ang mga terorista, mga kaliwang grupo, wala hong pogi sa kanila. Kaya malalaman kagad natin, pag yung kutsilyo na yung para sa mga terorista. Kasi yung mga kaalyado nila, wala hong pogi. Hindi na ako magpapangalan, Okay, hindi ko napapangalanan pero alam mo naman siguro yung mga kaliwang grupo na daldal sa telebisyon. Masasabi mo bang handsome? Tsaka naman ate, artista ka, may dala kang kutsilyo. Bakit ka naman sasabihang terorista? Hindi naman, sablay naman po ata yun. Kilala kang biyang diba? Kilala ka dyan bilang Miss Saigon. Tapos sasabihin mong pagbibintangan ka ang terorista. Posible naman ate. Napakalayo. Walang connect Kung totoo itong sinasabi mo wala akong connect. Parang, hello? Ikaw pa ate pagbibintangan terorista? At saka sandali. Binili mo nga yan dun sa loob ng True Value Di mo naman binitbit yan galing sa labas. Dahil lang sa kutsilyo, ganon. Naman, ninoloko mo naman kami. Sabi ni ate, excuse me. May buhok. Ano ba yon? I never ever like her. Sa ganda ng boses, oo, maganda boses, pero meron pa maraming magaling kumanta. Nako, sinabi mo, Nandyan si Ann Curtis. Ann Curtis pa lang. Wala nang tatalo sa kagandahan ni Ann Curtis. Sabi ni ate, actually, hindi ako nagagandahan sa kanya. Mas lalo naman ako. Kung ganda at gandahan lang, nako, mas gusto ko pa yung isang kumakanta, yung si, yung taga GMA. Maganda yun yung kumanta nung
Ang tagal mag-isip, ang hina ng brain. Yung nagra-rap din na magaling kumanta tas beautiful. Si yun eh, ang hirap kasi nung pangalan niya eh. Banggitin nyo, pag nabanggitin nyo, meron kayong flying kiss, ganon. Ano mo pangalan nito? Yung sa Daga GMA, yung kumanta nung nagra-rap siya. Magaling siyang kumanta eh. Mga favorite singer ko yun. Ha? Sino pa? Pati si Julie Ann San Jose, palakpakan. Asus! Mga bana! Paano mo nalaman na yun ang laman ng utak ko? Magaling talagang kumanta yun. Gusto ko yun. Tsaka beautiful din siya. Ayoko naman si Rachel Ann ko. Ayoko yung kumakanta ng parang mga lagi nag-o-opera. Ayoko noon. Gusto ko si Julie Ann kasi R&B singer yan eh. At tsaka meron pa, isa ding maganda rin. Yung laging tinatapat kay Nina. Ano ba yung pangalan nun? Ang galing nyo mangula. Nahulaan nyo talaga. Taray nyo, mga showbiz talaga kayo ha. Sino ba to? Taga GMA to. Laging tinatapat kay Nina. Si Kyla. Ayun. Si Kyla Minogue. Ay, hindi. Si Kyla pala. Gusto ko rin yun. Ganda-gandang kumanta nun. Tsaka ang galing-galing. Ang ganda din ng pace niya. Ano yung magaganda? Ito si Lea Salonga. Maganda siguro sa iba. Pero sa akin, hindi. Sorry. Julie Ann San Jose. Tama ho. Correct kayo. Si Juris, hindi yung si Juris. Si Kyla nga po. Kyla. Si Kyla Minogue. Okay, joke lang po. Si Kyla ho talaga. Si Kyla. Ano mga apelyido ni Kyla? First name niya Kai, tapos last name La. Kyla. Ano ba? Chinese ba? Ayun na nga. Ayun talaga ha. Masyado nyo niloloko si Lea Salonga. Baka mamaya wala na tayo mapanood na Miss Saigon. Bakit? Sasabihin niya yung katulad na sinabi ni Coco Martin. Pag bumalik ang probinsyano, huwag kayo manunood ha! Tatapakan ko kayo! Baka mamaya, pag ganyan naman si Lea Salonga, pag binash nyo, sabi niya, pag napunta ang Miss Saigon sa Pilipinas, huwag kayo manunood. Ha? Ayo talaga, wag ganon ha, wag ganon ha. Okay. Ito naman. Ito malapit sa puso ko ito. Itong kalokohan na naman ng Philippine Star. Ito, tingnan nyo. Salamat pala kay Attorney Trixie. Attorney Trixie, thank you very much for your nice input and post about this. Kinuha ko sa itong graphics na hindi ko na pinaalam. Pero binulugan mo na kasi. Ito yung post ng Philippine Star na binura rin naman nila. Okay, bakit ho kaya nila binura? Ang sabi kasi dito, ang kanilang titulo, the NBI has concluded. Ibig sabihin, anong concluded? I therefore conclude. It's probe on Bayanihan Act versus netizens for spreading fake news during the COVID pandemic. Division Chief Vic Lorenzo confirms. Bye muna, Banat Bay. Pacheck na lang po ng email nyo. Ay, grabe. Si Anat po. Nagpacheck ng email. May ganon. 2.29. Salamat po sa euro. Thank you very much. Mamaya ho, sasagot ako sa email mo, ha? Ayan, tingnan nyo. Ayan ang sinabi. Conclude that Vic Lorenzo confirms one of those found liable is OWA Deputy Admin Mocha Uson. Ano daw ang kinongclude ng NBI? Liable daw si Mocha Uson. Malinaw. Yan ang sinabi ng Philippine Star. Okay? Pero ano yung mga kasunod na pinost nung kanilang sumulat nito sa Philippine Star? Ito si Mark Jason Kayabyab. Ito ang sinabi niya. NBI Legal Division which would then evaluate the Cybercrime Division correctly applied the law in recommending prosecution. Ano? Pinagkaiba? I-evaluate pa lang. Okay. Sa taas, anong sinabi? Conclude. So, magkapareho ba yon? Isa sa taas, conclude na daw dahil liable si Mocha. Pero yung comment ng Chief Director na si Lorenzo, ano sabi niya? Ano daw sabi niya? Lorenzo said the division has submitted their final report on Bayanihan Act violation for fake news before the NBI legal divisions, which would then evaluate
Ang linaw. Evaluate. Ano ibig sabihin ng evaluate? Ayun ako magsabi ng sagot. The crime division correctly applied the law in recommending. Recommending lang. Wala pang conclusion. Wala pa. Walang sinasabi. O, may kasunod. Baka akala nyo fake news ako. Okay. Sunod. We are asking the legal to evaluate. Yan ang sinabi. Yan ang mismong sinabi. Kaya nga may quote. Ibig sabihin ng quote. Ano ibig sabihin ng quote? Ibig sabihin ng quote, sinabi mismo. Okay? We are asking the legal to evaluate our findings. If our evidence is enough for prosecution, this is a new law. There are no precedent cases, which is why we needed to clear our mind on whether or not our appreciation of the law was correct. So, anong ibig sabihin? Ano now? Sabay-sabay tayo. Evaluate ang kanilang findings. Wala pang conclusion. Pero ano ang nasa headline ng Philippine Star na nirepost naman ng mga tangang nasa Twitter? Ang sinabi nila, we are asking the legal to evaluate our findings. If our evidence, may ibig sabihin ng if, hindi pa sure, if lang, our evidence is enough for prosecution. This is a new law. Ibig sabihin, medyo bago kasi ito eh. There are no precedent case. Wala pang mga naunang case. Which is why we needed to clear our mind on whether or not our appreciation of the law was correct. Saan nakuha ng NBI, saan nakuha ng Philippine Star yung kanilang title? Yung kanilang caption na shinare naman paulit-ulit ng mga tatangang nasa Twitter. Ha? Yung mga nasa Twitter na tatanga-tanga, hindi marunong magbasa. Okay? Tapos, etong Philippine Star, ano ginawa nila? Pagkatapos ng post, tapos shinare ng iba, dinilit nila. So ngayon, ano yun? Bakit nyo biglang dinilit? Na-realize nyo, mali yung ano nyo. Kasi sinasabi nyo, found! Ibig sabihin ng found, pass. Kung ano man yan, past tense, past participle, kung ano man, di ko maintindihan bakit ang dami-dami pang pass, basta pass. Ang pass na yan, nakaraan na yan, huwag nyo nang aalahanin. Wala nang past participle, past tense, ganyan-ganyan, wala nang ganun. Pag kayo, iniwan na kayo, pass nyo na yan, ha? Ano ibig sabihin nito? Ng found, pass na yan. Found liable. Ibig sabihin, liable daw si Mocha. Yan ang kanilang title, sabay biglang dinilit. Oh. Tingnan nyo na kalokohan ng Philippine Star. Tingnan mo ang pero eto na nga, linaw na nga. Sabi ko, nung binabasa ko, tama si Atty. Trixie. Nung binabasa, kay Atty. Trixie ito ha, hindi ako katulad ng iba na nangaagaw kay Atty. Trixie. Kasi meron akong kilalang kinikredit grab lagi yung mga sinasabi ni Atty. Trixie. Ito kay Atty. Trixie ito ha. Siya na mismo, ito interpretasyon niya, parang, fake news yun. Fake news yung Philippine Star yung simula nun. Ang sama-sama na sinabi dito sa simula oh. Tapos yung sinabi lang pala, yung quotation lang pala nung division chief na si Vic Lorenzo sinabi lang, we are asking the legal to evaluate our findings. Wala naman sinasabi ko ano yung findings. If our evidence is enough for prosecution, this is a new law. There are no precedent cases, which is why we needed to clear our mind on whether or not our appreciation of the law was correct. So wala pang conclusion. Pero bakit dito sa unak may conclusion niya? Ganyan ho ang mga taga-Twitter na tatanga-tangang nagpo-post. Tingnan nyo na kalokohan ng Philippine Star. Ang kalokohan ng Philippine Star. Sabi ko nga anak ng tutsa. Sa kanila na nga nanggaling yung picture. Okay? Sa kanila na nanggaling yung picture ha. Tapos sasabihin nila, fake news pa si Mocha. Sa kanila na nga nanggaling yung picture. Tapos eto na naman. Tapos biglang delete na naman. There you have it mga ka-Donmar TV. Mag-comment down below sa mga pangyayari na ito. Don't forget to subscribe to my channel, Donmar TV, and click the notification bell para ma-updated kayo sa mga trending news. Kita-kita po ulit tayo bukas sa next video. God bless mga ka-Donmar TV.